yung anak noong Maritime Zones Law, kung lalabas ko na yung committee report, ito na yung archipelagic sea lanes. Okay. Opo. Nagahang. Sen, medyo nagahang yung signal nyo. Balikan natin mamaya, ano, ha? Kasi mahalaga yan, ano? Ito ata isa rin sa mga inaalmahan ng China, yung archipelagic sea lanes na ito. Pero importante din dito, yung yung mga gaya niya, ginagamit yung dagat sa pagpapasok ng mga illegal na produkto, hindi ba? Totoo. Mamanmanan, ano? Ayan, pati yung sa may parte ng Tawi-Tawi, iba pang lugar, ano, ha? Correct. Sen, okay na po. Balik po namin. Yung binabanggit niyo po kanina. Sa simula po. Ay, yung binanggit ko kanina, kung maaprobahan na yung bagong batas na kinakasa natin, na ilalabas na natin sa plenaryo, yung archipelagic sea lanes. Opo. Ito po, yung magbibigay ng ruta ng mga barko. Ayun. Kung galing ng Pilipinas, galing ng labas, yung dadaanan nila, foreign and domestic vessels. Kasama yung mga yating ganyan. Kung yate po ay inilipat, diniskarga sa kalagitnaan ng dagat, makikita yun kasi doon lang ang ruta. Ayun. Kung doon lang yung ruta, doon lang nakabantay yung ating Philippine Coast Guard. Doon lang nakabantay yung ating Maritime Police. So, alam na natin kung saan. Tsaka makaka-invento na tayo pag makaka-advance na tayo ng teknolohiya na anong oras dumadaan. Para yung flight radar ng aeroplano. Sa cellphone, mga aeroplano. Yung GPS. So, malalaman na kung saan galing itong yating ito. Baka ito ay may malaking barko na nagdiskarga, etc. Ano po ito? Pagpasok pa lamang doon sa ating yung pinaka-boundary? Mula po sa exclusive economic zone. Opo. Mula sa ating EEC. Ayun, Monitor na. Point to point po yan. Doon lang kayo dadaan, parang EDSA carousel yan. So makikita natin, bakit itong isang barkong malaki, biglang lumihis, pumunta sa isang isla, pumunta yung isang yate at nagdiskarga, bumalik ulit sa linya niya, bakit madali na makita yon? Ayun. Tama. Maunawaan nyo, no? Kasi doon na sila dadaan, parang meron silang EDSA bus lane. Oo nga, no? Hila-hilera na sila doon. Naku, ang daming mariresolve niya. Pati oil smuggling dyan sa karagatan, masasawata na rin yan. Santol, ano? Ay, mapabawasan. Hindi naman mariresolve lahat. Magkakaroon ng semblance of organization. Kagaya po nung ginawa natin, natatandaan nyo nung araw doon sa C5. Opo. Yung pinahilera ko yung mga truck sa gitna. Opo, yung truck lane. Dire-diretso na sila doon. Nasa gitna lang sila. O madaling mamonitor sila. Pero ngayon parang nawala na tayo Bagay lahat ng mga sasakyan pandagat ngayon, di ba? May required sila na may GPS o sonar, di ba? Opo. Ayun, malaki, maliit. Pati mga bangka ata ngayon, meron na rin ganyan Di ba? Correct. Ito kasing archipelagic sea lane, uninterrupted passage. Okay, opo. Dapat dire-diretso ka. Pag tumigil ka, ibig sabihin, may ginagawa kang iba. Tama. Maper na lang kung SOS, may naubusan May ka na. emergency. Emergency. Parang yung nangyari doon sa di ba? Yung sa Marianas Island na bumangga, yung malakas ang buhos ng ulan, di ba? Hindi nakita kasi yung bangka. Hindi nakita yung bangka, yung malaking barko naman sumalpok doon sa kasi nga walang kalsada, no? Walang linya na dapat doon lang dadaan. Ayun. Maraming ma-resolve pati nga yung mga ganyang aksidente na nagkakabanggaan dahil doon pala sila pareho. So yung ganun po, Sen, matutukoy na natin yan kapag meron ng ganyan? Ay, matutukoy. Salubungan lang sila doon Nagsasalubungan lang sila doon Para pala ngayon sa, di ba, yung sa aeroplano, lahat mayroong data, yung kahit sa sa cellphone, nakikita nyo, doon lang yung ruta nila. Hindi ka naman pwedeng loiter ka kahit saan. Diretso ka lang doon. Di ba? Hindi mo pwedeng pa yung swerving sa EDSA. Hindi pwede yun. Ayun. Mas malaki yung dagat, no? Pwede kang kung saan pumunta yun na nga. Tama nga naman, Mga hanggang kailan pa ito, Sen? Pilitin natin itong pagsimula na umusad na. Sa dami kasi na nakasalansan ngayon, para na rin itong trading area ng palengke. First come, first serve. Sa dami ng naka-agenda pala, Sa Senado, Opo. Ay, nako. Pero pagpasok po, may Monday, balik na po ang sesyon, Sen? Monday po, 29. 29. Opo, 29.
Aha. Ano na po mga nakalinya ninyo? Ito nga, ito pinag-usapan natin ito. Mahalaga ito. Ayun. Yung archipelagic sea lanes. Tapos meron akong for approval na 23, 25 mga bagong regional trial court sa buong Pilipinas. Tapos yung ilang measures po para sa ating magsasaka, etc. etc. Ayun, ano ha. Abangan natin yan na Sen, ano ha, sa atin ng mga kababayan. Nako, basa na ho tayo ng resulta ng ating Vox Populi sa araw na ito sa tanong na, panahon na nga bang gawing 4 na taon ang isang termino ng mga lokal na opisyal sa ating bayan? Sen, 100% ang nagsabi ng oo at wala po nagsabi ng hindi. Nanalo, salamat. Sana maging pahiwatig doon sa ating mga local officials na magsikap pa, magpursige rin. Pero parang hindi pang karaniwan, Sen, baka mukhang maganda ang performance ngayon ng mga local official, kung ganito reaksyon ng ating kababayan, Nakikita ng mga kababayan natin yung hirap nila. Di ba? Wala talaga nakikita. Kasi yung COVID, sila yung tumutok So after COVID, sila rin yung nakita. Lalo ngayon, ang daming problema. Itong mga El Nino ito. So nakatutok yung ating mga local officials. Oo nga. Tsaka nakakasawa yung jingle, yung paulit-ulit mo. Every 3 years. Ayan na naman. Oo nga. Haba-haba na nga ninyo. Pero yung isang taon, sa tingin niyo, Sentol, kung gawing 4 na taon, maraming magagawa? Marami po. Marami po. Lalo dito sa Metro Manila, napakahalaga po ng urban planning Hindi ho talaga kaya ng 3 taon. Yung mga regional centers natin, ganun din. So, yun po siguro mariresolba niyan. Opo. At saka sa pagyabong ng teknolohiya, Nelson, Sentol, kitang-kita yung local official na tamad, Ang daling... Ang daling kasing i-report sa social media. Opo. Madaling mabash. Ngayon. Opo. Kaya mabilis. At ngayon lang din ako nakita ng mga mayor, Nelson, na viral lagi sa social media. Naman. Dahil nga sa, epektibo at magaling yung kanilang campaign. Pagalingan na. Di ba? Mayroon nga mga local official na maliit na, yung sa Tarlac lang, yung, di ba, yung senyora, tawagin nila, yung maganda. Akala ko, pambuong Pilipinas na mayor Sobrang sikat Sila, kahit yung mga taga-Tarlac, nakasubaybay sa Sen, marami pong salamat sa inyo. Maraming salamat. Mag-ingat po yung ating mga taga-subaybay. Lagi pong iinom ng tubig at talagang sobrang init po ng panahon ngayon. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa programang Saganang Mamamayan. Ingat din po kayo, Sen. At baka huwag kayong magkakasakit. Kailangan kayo ng ating mga kababayan. Mainit din pala sa Tagaytay. 33 degrees Celsius. Ngayon? Ilan po? 33 degrees. Hindi masyado kagaya ng mga 37. Sabay, dito 37. Lalamig ng... Mamaya. Lalamig ng konti, mga alas 5, alas 6 ng hapon. Pagbaba ng araw. Makakaya na yan ng halo-halo. Oo nga po. Ay, nako. Paano? Ito po ang palatuntunan sa Ganang Mamamayan. Programang paborito ng bayan. At bukas po, alas 5, gising kayo. May isa pang paborito, 100%. Bye!